Magandang araw sa iyo. Nandito na sa harap natin yung mga material at mukhang seryosong usapan to. Isang malalim na pagsisid sa teolohiya ng Kristyanismo, partikular dito sa konsepto ng kautusan o the law sa Biblia. Ang mission natin sa pag-uusap na to para talagang maintindihan ano ba talaga ang point ng kautusan, bakit yan binigay at ano ba yung ibig sabihin na tinupad na ito. Tara, buksan natin yan. Oo, at ang nakakaintriga rito, kung paano ipinapakita ng mga source na to na ang kautusan ay hindi lang basta listahan ng bawal at pwede. Inilalarawan kasi siya bilang isang anino. Ginagamit pa nga nila yung Korean term na grimja. At kung may anino, 'di ba? Laging may isang tunay na katawan sa likod niyan. At sinasabi rito, ang realidad na yon, yun yung Mesiyas. Titingnan natin kung paano ba talaga gumagana yung koneksyong yun. Sige, simulan natin sa isang ideya na sa unang basa pa lang medyo nakakalito na. Sabi mismo ni Jesus, hindi raw siya dumating para alisin yung kautusan, kundi para tuparin, para gawing ganap. Paano yon? Kasi kung tinupad mo, parang tapos na, di ba? Pero hindi raw inalis. Anong ibig sabihin yan? Yan talaga yung pinakasentrong tanong. At para masagot yan, kailangan muna nating balikan kung ano ba talaga yung original na purpose ng kautusan. Ayon kay Apostol Pablo, ang pangunahing papel nito ay para ipaunawa sa tao kung ano ang kasalanan. Isipin mo, para siyang perfectong salamin. Hindi mo malalaman na may dumi ka pala sa mukha kung walang salamin na magpapakita sa'yo ng malinaw. Okay. So it shows you the problem. Kumbaga hindi siya yung sabon na panlinis. Eksakto. Siya lang yung salamin na nagsasabing, uy, may dumi ka. Gets ko. Parang x-ray. Nagpapakita ng bali sa buto. Pero hindi siya yung semento na maghihilom. Eksakto. At yan yung diwa niya. Hindi siya ang lunas. Siya yung diagnosis. Walang x-ray na nakapagpagaling ng bali, pero walang doktor na makakapaggamot ng tama kung walang x-ray, di ba? Ganyan daw yung kautusan. Ibinigay para sabihin sa sangkatauhan, oy, may problema tayo. At hindi natin to kayang ayusin mag-isa. Kaya pala may sinabi si Pablo na kung hindi dahil sa utos na huwag kang mananaghil, hindi niya malalaman na masama pala yung pag-iimbot. So yung kautusan, siya yung nagbigay ng pangalan at label sa mga bagay na dati parang nararamdaman lang natin. Parang alipin yan na pinagkakatiwalaan para ihatid sundo yung anak ng amo niya papunta sa totoong guro. Hindi siya yung master teacher pero responsibilidad niyang siguraduhin na makarating ng ligtas yung bata. Ganyan daw ang kautusan. Hinawakan niya yung kamay ng sangkatauhan at inakay patungo kay Kristo para doon na tayo mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay, so naintindihan ko na. Ang kautusan ay yung diagnosis at yung tutor na nagdadala sa iyo sa solusyon. Pero paano yan nangyayari sa practice? Kasi may binabalangkas dito sa mga material mo na parang step-by-step process mula sa pagkakaalam ng kasalanan hanggang sa kaligtasan. Oo, at maganda yung pagkaka-layout niyan. Unang hakbang, dahil sa kautusan, yung salamin, namumulat si Adan na kumakatawan sa ating lahat na may problema siya. Hindi na niya pwedeng sabihing, okay lang ako. Pangalawa, dahil sa pagkamulat na yan, magkakaroon siya ng dahilan para lumapit sa Mesiyas at humingi ng tulong, ng kapatawaran. Pangatlo, kapag napatawad na siya, sinasabing tatanggapin niya ang banal na espiritu. At dito na yung game changer. Pang-apat, sa tulong ng espiritu, yung dating kautusan na parang listahan lang ng bawal, nagagawa na niyang sundin mula sa puso, hindi na pilit, natural na. At ang huling resulta, sa pamumuhay na yon, mapagtatagumpayan niya yung kamatayan at makakamit yung muling pagkabuhay. Kung titingnan mo, yung kautusan talaga yung unang domino na kailangang bumagsak para umandar lahat. Teka. Medyo, paano yon? Kasi kung ang kautusan ay para lang ipakita na makasalanan ng tao, bakit may punto dito sa notes mo na ginamit din daw ito para maging parang identification guide para sa Mesiyas? Magkaibang function yon, di ba? Paanong naging guide ito para makilala siya? Magandang tanong yan. Dito talaga kumukonekta yung konsepto ng anino at realidad. Isipin mo, paano mo inaasahang darating yung Mesiyas?
Siguro bilang isang maningning na anghel o isang makapangyarihang nilalang, di ba? Pero ang isinasaad sa mga propesiya, tulad sa aklat ng Hebreo, darating siya bilang isang tao. Ordinaryong tao, kapareho ni Adan. Nung dumating si Jesus, anong sabi ng mga tao? Hindi ba't yan yung anak ng karpintero? Dahil sa itsura niyang pangkaraniwan, napakahirap siyang kilalanin. Okay. So kailangan ng isang paraan para ma-verify yung identity niya, para sigurado. Eksakto. At yun ang isa pang silbi ng kautusan. Yung buong sistema, yung mga piyesta na kailangan nilang ipagdiwang sa eksakting petsa, yung disenyo ng templo, at lalo na yung napakadetalyadong sistema ng pag-aalay ng hain. Lahat yon nagsilbing isang blueprint. Bawat ritual, bawat detalye ay isang anino na naglalarawan kung ano ang gagawin, kung paano mamamatay, at kung paano magiging kabayaran para sa kasalanan yung tunay na Mesiyas. Para kapag dumating na siya at ginawa ang lahat ng ito ng eksakto, makikilala siya ng mga taong tunay na nag-aaral ng kautusan. Grabe. So hindi lang pala to listahan ng bawal? Para siyang, isang crime scene board. Nandun yung profile, yung MO, para pagdating ng totoong rescuer, alam mong siya yon kasi tugma lahat. At yung blueprint na yan na ba yung tinatawag na lumang tipan? Kasi malinaw dito sa sources yung pagkakaiba niya sa bago. Yan na nga, ang lumang tipan, tinatakan niya ng dugo ng mga hayop pero malinaw na sinasabi sa aklat ng Hebreo na may malaking limitasyon ito. Ang dugo ng mga toro at kambing hindi raw kayang lubusang mag-alis ng kasalanan. Taon-taon kailangang ulitin ng ritual. Para kang may utang sa credit card tapos bawat taon nagbabayad ka lang ng minimum. Hindi nababawasan yung principal. Pansamantala lang siyang takip pero hindi nito kayang linisin yung budhi o baguhin yung puso. At dito na pumapasok yung bagong tipan. Anong kaibahan? Ang bagong tipan naman, ayon sa Ebanghelyo ni Lucas, tinatakan na hindi ng dugo ng hayop, kundi ng sariling dugo ng Mesiyas. Isang beses lang, pero permanente at sapat na. At dahil dito, nangyari yung isang radikal na pagbabago. Ito raw yung nagbigay daan para ang banal na espiritu ay manahan mismo sa loob ng tao. At dahil doon, yung kautusan na dati ay nakasulat sa tapyas ng bato, isang panlabas na kodigo, inilipat at isinulat na sa puso. Sabi nga ni Pablo, naglilingkod na tayo sa bagong paraan ng espiritu. Ang pagsunod, naging resulta na ng pagbabago ng puso, hindi na isang pilit na pagtalima. Okay, ito yung part na sobrang fascinating para sa akin. Yung idea na bawat specific na hain sa lumang tipan may katapatan pala kay Kristo. Para siyang puzzle na nabuo, no? Pwede ba nating himayin yan? Kasi dito talaga nagiging visual yung konsepto ng anino at realidad. Sige. Yung buong sistema ng paghahin, itinatagyan para ituro yung konsepto ng pagtubos. Yung ideya na isang inosenteng buhay ang kailangang ibigay para sa nagkasala. At ayon sa mga paliwanag dito, si Jesus ang katuparan ng lahat ng pangunahing hain. Halimbawa, yung handog na sinusunog o burnt offering. Ito ganap na sinusunog sa altar. At inilalarawan ito bilang isang mabangong handog. Sinasabing simbolo ito ng ganap na pagsunod at pag-aalay ng sarili ni Kristo. Sandali, dito sa handog para sa kasalanan o sin offering, may kakaiba sa ritual na to, di ba? Ito yung may kinalaman sa kung saan sinusunog yung hayop. Ang ganda ng simbolismo dito. Oo, napakaganda kasi sa ritual na ito, yung dugo ng hayop dinadala sa loob ng templo sa presensya ng Diyos. Okay, sa pinakaloob. Tama. Pero yung katawan ng hayop, hindi doon sinusunog. Dinadala ito sa labas ng kampo. At doon sinusunog. At kinokonekta yan sa aklat ng Hebreo, na si Jesus ay nagdusa at namatay sa labas ng pader ng Jerusalem. Oo nga. Pero yung dugo niya, yun ang siyang nagbukas ng daan para makapasok tayo sa presensya ng Diyos. Yung katawan niyang itinakwil sa labas, yun ang naging daan para ang dugo niya ay maging efektibo sa loob. Napakatalino ng pagkakatugma. Grabe, talagang parang anino. Ano pa yung ibang hain? And diyan din yung handog para sa pagkakasala.
na direktang tinukoy sa propesya ni Isayas na ang kaluluwa niya ay magiging handog para sa kasalanan. At yung handog para sa kapayapaan, peace offering, kung saan nagsasalo-salo yung Diyos at yung mga tao sa hain. Simbolo ng pakikipagkasundo, na sinasabing si Jesus ang ating kapayapaan. Pati na rin yung handog na butil, ang nag-iisang handog na walang dugo. Gawa sa purong harina, walang lebadura, simbolo ng kasalanan, at may asin, simbolo ng tipan. Si Jesus bilang walang kasalanan at unang bunga ng muling pagkabuhay ang katuparan nito. At yung pinakadramatic na yata sa lahat, yung 2 kambing sa araw ng pagtubos. Medyo komplikado to, pero parang ito na yung buod ng lahat. Tama. Ito marahil ang pinakamalinaw na larawan. Sa ritual na to may 2 kambing. Yung isang kambing sa pamamagitan ng palabunutan, inihandog sa Diyos. Dugo nito yung dinadala sa pinakabanal na lugar. Ito malinaw, sumisimbolo kay Jesus na namatay para sa atin. Pero yung ikalawang kambing, yung tinatawag na Azazel goat o scapegoat, hindi yan pinapatay. Ang ginagawa ng punong pari, ipinapatong niya ang mga kamay niya dito at binibigkas ang lahat ng kasalanan ng buong bansa. Parang simbolikong nililipat yung kasalanan. Oo, tapos pinapakawalan ito sa disyerto para hindi na bumalik. Okay, so kanino sumisimbolo yung pangalawang kambing? Kay Kristo rin ba? Dito nagiging controversial yung interpretasyon sa mga material mo. Sinasabi rito na ang kambing na ito ay hindi sumisimbolo kay Kristo. Sa halip, ito raw ay sumisimbolo kay Satanas. Ang lohika ay si Kristo ang nagbayad ng parusa sa pamamagitan ng dugo niya, yun yung unang kambing. Ngunit si Satanas yung orihinal na pinagmulan ng kasalanan, kaya sa huli ang lahat ng pananagutan para sa kasalanan ay simbolikong ibinabalik sa pinanggalingan nito bago tuluyang mawala. Wow! Isang napaka-radical na interpretasyon. Wow! So, kung lalagumin natin ang lahat ng ito mula sa salamin hanggang sa mga hayin, ang kautusan pala, hindi siya yung kalaban. Hindi siya yung pabigat na kailangang alisin. Para siyang isang napakatalinong teacher na medyo strikto. Na unang-una, sinabi sa'yo na bagsak ka sa klase. Tapos, binigyan ka niya ng tutor na maghahatid sa'yo sa tamang eskwelahan. At sa huli, binigyan ka pa niya ng detalyadong blueprint para makilala mo yung tagapagligtas mo. Ganyan na nga. Ang kautusan ay hindi inalis kundi natupad. Sa paraang ang lahat ng tinuturo at sinisimbolo nito, lahat ng anino nito ay nagkaroon ng katuparan at naging ganap sa realidad ng Mesiyas. At ang pinakamalaking pagbabago, yung paglipat mula sa pagsunod sa letra na nasa bato, patungo sa pagsunod sa espiritu na nasa puso na. Hindi na ito tungkol sa panlabas na pagtalima, kundi sa panloob na pagbabago. Napakalinaw niyan, talagang isang buong sistema na may simula at katapusan. Sa iyo, heto ang isang tanong na maiiwan sa atin. Kung ang mga sinaunang ritual at hain sa mga source mo ay mga anino na may napakalalim na kahulugang natupad na pala, ano kaya ang mga modernong ritual o tradisyon o mga gawain sa ating buhay ngayon, religyoso man o hindi, na maaaring mga anino lamang din, na naghihintay na matuklasan natin ang mas malalim at mas totoong realidad sa likod ng mga ito?